para sa malasakit sa bayan. Buong puwersa ang magtutulungan. ABS-CBN Isabela. In the service of the Filipino. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, conjoined twins na ibiyahe na sa Maynila para sa masusing eksaminasyon at operasyon. At 17 anyos na isa sa mga delegado ng bansa para sa 2017 ASEAN Taekwondo Championship sa Kazakhstan ating kilalanin. Live mula sa ABS-CBN News Center, Santiago City. Ito ang TV Patrol Cagayan Valley. Magandang hapon, lambak ng Cagayan. Kami ang mga patrol ng Pilipino, nagbabalita at naglilingkod sa inyo. Naibiyahe na sa Maynila ang conjoined twins para sa gagawing mga pagsusuri bago sila isa-ilalim sa operasyon para mapaghiwalay. Para bigyan tayo ng detalye, nasa linya ngayon sa telepono mula sa Maynila si Haris Julio. Haris. Darlene, matapos nga ang pag-eri ng kwento ng conjoined twins na sina Precious Miracle at Princess Miracle, bumuhos ang mga tulong. Kabilang ang operasyon na gagawin ng Chinese General Hospital sa Maynila para mapaghiwalay ang kambal. Napaiyak pa ang kanilang ama sa labis na tuwa. Gusto rin sana ni Mang Redento na samahan ang kambal pero walang magbabantay sa iba pa nilang anak. Pinabaunan na lang niya ng halik ang kambal. Pasado alas 6 kagabi, sakay ng ambulansya, ibiniyahe pa Maynila ang kambal. Kalong-kalong sila ng kanilang Lola Adelfa. Sabi niya mabigat ang kambal pero titiisin umano niya hanggang maisakatuparan ang hangarin nilang mapabuti ang kondisyon ni na Precious at Princess. Maya't maya naman humihinto ang convoy, sinusuri kasi ng nurse ang kondisyon ng kambal. Sabi ni Sunday, maayos naman ang kondisyon ng kambal sa 4 na oras pa lang naming biyahe. Pero ang kanilang ina nahilo kaya inihiga na lang sa stretcher. Inabot ng 7 oras ang biyahe bago dumating sa Chinese General Hospital ang mag-iina. Agad naman silang inasikaso ng doktor. Ayon sa attending physician na si Dr. Jennifer Salvador, mabuti ang kondisyon ng kambal. Isa sa ilalim sila sa mga pagsusuri kabilang ang CT scan para malaman kung anong internal organs ang pinagsasaluhan ng kambal at magiging batayan naman sa gagawing operasyon. Sa ngayon ay nasa Neonatal Intensive Care Unit ng Ospital sina Precious at Princess. Darlene, mahaba-haba pa ang proseso na kanilang pagdadaanan bago tuluyang maisakatuparan yung kanilang paghihiwalay. Darlene? Wala sir. Inomonitor natin siya every hour. Okay naman po, stable naman po yung vital signs. Wala naman po na yung na-note na alteration dun sa mga vital signs nila. Mabigat yung dalawa pero tinitiis ko lang hanggang makakarating sa Chinese Hospital para maoperahan sila. Kailangan natin makita kung hanggang saan yung extent ng internal organs na pinag-share nila kasi doon magbe-base kung anong klaseng procedure yung gagawin. Meron daw, past few years, may isang conjoined twins daw na successfully na separate naman. Oo, dito. Hindi siya dito mismo, pero kami yung initially na nag-manage, then they were sent abroad. Ninenervyos. Bakit yung nervous? Kasi sa mga sanggol ko. Pero sana ho, magawan nila po ng parahan ho para magkahiwalay sila. Haris, pagdating nyo dyan sa Chinese General Hospital, in-examine ba yung kambal? Darlene, may protocol kasi yung ospital na sinusunod. Paggabi, hindi sila nagsasagawa ng mga clinical or laboratory test sa kanilang mga pasyente. Lalo na yung kambal galing sa biyahe. Kaya ipinagpabukas na lamang yung mga test na gagawin. Pero sa pakipag-usap natin kanina dun sa lola nila, yung contact natin, nasa Neonatal Intensive Care Unit yung kambal at hindi naman inilabas doon para sa ilalim sa pagsusuri. So yan ang aalamin natin kung kailan nga ba isa sa ilalim sa mga laboratory test yung kambal. Darlene?
Yes. Haris, napakarami kasing sumusubaybay sa kondisyon at istorya ng kambal. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap ang isang doktor na posibleng titingin sa kambal? Tama ka dyan, Darlene. Ang daming ang bumubuhos na tulong para sa kambal. Kagabi kasi ang nandun pa lang sa emergency room kung saan unang dinala yung kambal ay yung emergency doctor na si Dr. Jennifer Salvador. Katunayan, Darlene, itong doktor nito ay taga dyan din sa Region 2, taga Cagayan, at natuwa siya na sa kanila na ipunta yung kambal para yung privilege na maalagaan sila at masubaybayan yung kanilang development. Doon natutuwa si Dr. Jennifer. Siya yung nakausap natin kagabi at sabi niya ay ang magbabantay doon sa kambal ay yung neonatal doctor at kagabi ay wala pa yung neonatal doctor na yun. So, si Dr. Jennifer pa lang nakausap natin. Natanong natin siya sa kanya kung in the past ba ay nagkaroon din ng mga ganitong operation na ang Chinese General Hospital. Nakwento nga niya yung isang conjoint sa ilang taon na nakaraan na dinala din sa kanila, natulungan din nila at matagumpay naman yung naging operasyon. Sa ibang bansa nga lang ginawa yung procedure. Darlene? Yes. Haris, nasabi mo na nagkaroon na sila ng operation ng conjoint twist. Ito naman, magkadikit din ba yung tiyan nung kambal or magkadikit yung head, yung ginawa nilang operation or naging pasyente? Ibang case naman yung sa conjoint twist, pero hindi na nga lang natin na usisa kung ano yung naging pagdidikit ng kambal na una nilang na operahan at natulungan na Darlene. Yes. Doon sa pag-uusap ninyo, Haris, sa doktor, may impormasyon or napagkwentuhan ba ninyo kung ano yung mga posibleng risk sa operation na gagawin? Pakiulit lamang daw yung tanong. Yes, Haris, doon sa pakikipag-usap mo sa isang doktor sa Chinese General Hospital, may nabanggit ba o napag-usapan niyo ba yung mga posibleng risk na mangyayari sa gagawing operasyon? Yan ang hindi pa kasi niya masagot dahil attending physician lamang siya doon sa emergency room. Darlene, ang makakasagot niyan ay yung neonatal doctor. Hindi na natin nagawang bumalik kanina sa hospital dahil may mga inasikaso din tayo dito sa ating main office. Pero yan ang aalamin natin siguro sa bukas. Pagbalik natin sa hospital, makausap natin mismo yung neonatal doctor na mag-asikaso at titingin doon sa kambal, Darlene. Okay, maraming salamat. Haris Julio live, nagbabalita sa Maynila. Puspusan ang paghahanda ngayon ng Isabeleñong kabilang sa Philippine delegation para sa 2017 Asian Taekwondo Championship na kanyang sasalihan sa Kazakhstan sa April 16. Ating kilalanin sa pagpapatrol ni Daniel Rebollos. Grade 5 nang subukan na 17 taong gulang na si Jessie Daniela Costa na taga San Mateo, Isabela ang sports na taekwondo. Pero hindi dahil interesado siya. Nung bata po kasi ako, mataba po ako. Then, yung mga classmates ko po kasi nagte-taekwondo. So, nakita ko po sila na sumasali ng paralang bayan, area meets, mga ganun po. Then, yung isa ko po kasing friend, yun po, kakasali po siya ng taekwondo. Then, inaya niya po ako, uy, paano, pwede ba akong sumali dyan? Kasi, syempre, magpapapayat ako, gano'n. Tapos, ayun po, yun lang po talaga yung goal ko nung una, magpapayat. Ngunit nang tumagal, minahal na niya ito at pinili na ipagpatuloy. Hindi umano naging madali ang kanyang pagsali sa mga patimpalak. Sa unang 5 kompetisyon kasi na sinalihan niya ay umuwi siyang luhaan. Matapos niyang tumigil na buwan, nagkasungkit ito ng gintong medalya sa palarong sinalihan sa Tuguegarao City, Cagayan. Na-frustrate talaga ako kasi sunod-sunod po yung talo ko eh. Si mami po ang nag-push sa akin kasi sabi ko po, ma, titigil na ako, puro naman ako talo, ganito. Tapos sabi niya po, hindi pwede. Nagagalit po talaga siya. Mag-training ka. Dahil sa pagpupursige, nakilala siya ng isang coach na world champion pala sa taekwondo. Natalo ito sa ilang national competition na sinalihan, pero may pagkakataon ding nananalo siya. Ito ang naging daan para makasali siya sa 2015 Asian Taekwondo Championship sa Taipei, Taiwan at nagkamit ito ng silver na medalya.
Siyempre po nakaka-pressure at the same time nakaka-proud din sa dahil siyempre sa dami ng taekwondo players dito sa Philippines isa ka dun sa mga napili. Kaya sobrang saya ko po. Proud na proud naman ang kanyang ina sa kanyang nakamit. Sana makapag-uwi ng medal, you make us proud, you make your country proud, and you make us all proud. And most of all, si God, huwag mong kalimutan. Always pray. Puspusan na ngayon ang pag-eensayo ni Jessie Daniel dahil muli itong kabilang sa Philippine delegation sa 2017 Asian Taekwondo Championship sa Atyrau, Kazakhstan sa April 16 to 22. Daniel Rebollos, ABS-CBN News. Mga kapamilya, maaari nyo nang balikan ang mga episode ng TV Patrol Cagayan Valley. Bisitahin lang ang www.abs-cbnnews.com. Hanapin ang local TV Patrol at i-click ang TV Patrol Cagayan Valley. Maaari rin itong mapanood sa iWant TV at YouTube. At sundan kami sa Twitter. At yan ang nakalap naming mga balita sa tuloy-tuloy naming pagpapatrol sa ngalan ng buong news team ng TV Patrol Cagayan Valley. Ako po si Darlene Hemino. Maraming salamat.